Welcome back again to my channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and please click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Narito ang pinakahuling datos sa implementasyon ng second tranche ng Social Amelioration Program or SAP. Batay sa datos noong ikapito ng Hulyo, umabot na sa 7.99 bilyon ang naipamahagi ng DSWD para sa higit na 1.5 milyon na pamilyang benepisyaryo ng SAP. Patuloy ang pamamahagi ng emergency subsidy sa mga benepisyaryo ng SAP, kabilang ang mga waitlisted o karagdagang mga pamilya. Narito po ang mga paglilinaw sa mga sumusunod na tanong hinggil sa 5 milyong karagdagang benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Una, paano ang mga kwalipikadong pamilya hindi nakasama sa first tranche? Makakasama sa second tranche ang mga kwalipikadong pamilya na hindi nakasama sa first tranche ng SAP. Waitlisted, left out additional beneficiary sa isinumiting listahan ng lokal na pamahalaan sa DSWD. Ano ang basihan sa 5 milyong karagdagang benepisyaryo na makakatanggap ng ayuda sa ilalim ng SAP? Ang karagdagang benepisyaryo ay base sa isinumiting listahan ng lokal na pamahalaan sa DSWD. Matatandaan na nagkaroon ng appeal system ang DSWD kung saan inatasang magpasa ang mga lokal na pamahalaan ng listahan ng mga waitlisted, left out o mga kwalipikadong pamilya na hindi nakasama sa mga naunang nabigyan ng SAP sa kanilang mga lugar. Ang listahan na ito ay maaaring gamitin para sa pagbibigay ng ayuda para sa karagdagang 5 milyong pamilya. 3.5 milyon benepisyaryo ang makakatanggap ng ayuda na may halagang 5,000 hanggang 8,000 base sa maximum subsidy per region. Ito ay mga pamilyang mula sa sumusunod na lugar: Benguet, Pangasinan, Region 3, except Aurora Province, NCR, Region 4A, Albay Province, Iloilo, Bacolod City, Cebu Province, Zamboanga City, at Davao City. 1.5 milyon na pamilya mula sa iba pang bahagi ng bansa ang makakatanggap ng ayuda na may halagang 5,000 hanggang 8,000. Ang mga pamilyang ito ay mula sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ay alinsunod sa kompletong listahan na isinumiti at isinagawang proseso notification based sa ECQ area for Memo of Executive Secretary dated on May 2, 2020. Thank you for watching, guys, and see you again for my another update. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat.